bago mag-Mother's Day, kwento ng pagsasakripisyo ng ilang ina, tunghayan. At half Pinay Jessica Sanchez muling nagpasikat sa performance stage ng American Idol Season 11. Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga mga igan, arestado ang isang lolo matapos umanong undayan ng saksak ang isa pang lolo sa Quezon City. Nakaligtas lang ang biktima dahil sa pangangarati nito. Darito ang report ni Oscar Oida. Wala ba kayo sa akin? Mag-uusap lang. Hindi. Mag-usapan to, tay. Hindi. Tay, mag-usapan lang. Hindi mo sasama sa inyo. May trip ko. Nagpupumigas pa ang 57 anyos na si Tatang Rolly Honorario nang aresto ng mga pulis sa kanilang lugar sa may Homart Road, Barangay Baysa, Quezon City. Bagamat may edad na, tila di basta-basta papahuli ng buhay si Honorario na nakainom umano nang mangyari ang insidente. Hindi. Wala akong kriminal. Wala akong ginawa kriminal. Dahilan para pagtulong-tulungan na siyang may pasok ng mobil ng mga tanod at pulis. Inaresto ng mga pulis si Honorario. Makarang undayan umano na saksak ang 82 anyos na si Lolo Antonio Kapangyarihan. Ano pong pinag-awayan mo? Ang kwento sa akin ni Kuya Rolly kanina, nang dumating ako galing sa City Hall, nagtalo daw sila ni tatay. Nagtalo daw silang dalawa, tapos sabi ni Kuya Rolly, pinagalitan daw siya ni tatay na sinabihan na huwag pakialaman ang mga metro ng tubig. Bulag at mahina na umano ang pandinig ng biktima. Sa kabila nito, isang tama lang sa braso ang tinamo niya. Lingid ka sa kaalaman ng suspect. Itong si Lolo Antonio, eksperto sa larangan ng karate at arnis noong bata-bata pa siya. So yan practice lang ho namin ng araw yung panahon ng hapon yan. Kung di pa nga daw siya naawa sa suspect. Kung hindi yung nasila, kami doon nag-abot sa may upuan. Patay yan. Sisipain ko yan. Mariin namang itinanggi ng suspect ang paratang sa kanya. Pero sa dami na nagdidiin sa kanya, kakailangan naman nito ang matibay-tibay na ebidensya para matakasan ang asunto. Ito ng balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Sa ibang balita, ngayong araw, nakatakdang magsampa ang TV5 ng reklamo laban sa MTRCB na nagpataw ng 20-day preventive suspension sa programang T3. Gate po ng TV5, walang kapangyarihan ng ahensya na suspindihin ang programa nina Erwin, Rafi at Ben Tulfo. Nag-ugat ang suspensyon sa umano'y pagbabanta ng mga kapatid ni Mon Tulfo sa mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto. Narito ang report ni Lala Roque. The expansiveness of their power has to be questioned in court once and for all, no? So that the freedom of the press cannot be trampled upon. Maghahain kami ng demanda sa husgado para questionin yung order ng MTRCB. Ito ang naging pasya ng TV5 kasunod ng ipinato na suspensyon ng Movie and Television Review and Classification Board sa programa ng magkakapatid na Erwin, Rafi at Ben Tulfo. The ad hoc committee has granted the motion of MTRCB Legal Counsel to place the program T3 Kapatid Sagot Kita under preventive suspension. Ang desisyong ito ng MTRCB nag-ugat sa pagbabanta umano ng magkakapatid na Tulfo sa kanilang programa laban sa mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto na nakaaway ng kanilang Kuya Mon sa NAIA. Paniwala ng TV5, labas na sa mandato ng board ang pagpapataw nito ng suspensyon sa programa, hakbang na maituturing daw na banta sa kalayaan sa industriya ng broadcasting. Bukod dyan, ipinatupad daw ng TV5 ang mga umiiral ng mekanismo sa pagdidisiplina sa mga host, partikular ang nauna nitong pagsususpindi kina Ben, Rafi at Erwin. Kine-question ng TV5 kung ano pa ang gustong resolbahin ng gobyerno, gayong naparusahan na mismo na istasyon ng kanilang mga host. Sa ginawang pagsususpindi ng MTRCB sa programa, ayon sa TV5, tila nangangahulugan daw na ang patuloy na pagpapalabas nito sa telebisyon ay may tuturing umanong banta sa mga manonood. Kung nagkamali yung host o yung anchor, yung talent, meron man mga mekanismo yung network, para panagutin, di ba? And yun naman ginawa namin. Ang MTRCB, wala silang jurisdiction or authority na isuspend ang isang news program.
Tugon naman ng MTRCB, tanging mga purong news program lang ang hindi sakop ng kanilang mandato. Ang mga public affairs show gaya ng T3 na magkakapatid na Tulfo, nasa kapangyarihan daw nilang suspindihin kapag may paglabag sa kanilang mga panuntunan. Sa kabila ng planong demanda, susunod pa rin daw ang TV5 sa 20-day suspension order sa T3. So, syempre, tayo, magko-comply tayo dun sa suspension order. Pero hindi natin sinasabi na tama yon. Para sa unang balita, Lala Roque reporting. Isang closed van ang sumabit sa mga kable ng telepono sa Sabarte Road, Caloocan City, nagdulot ng abala sa mga motorista ang aksidente. May live report si Mab Gonzales. Mab. Igan, nagdulot ng matinding traffic sa Sabarte Road sa Caloocan City kagabi matapos lumundo nga ang isang kable ng telepono sa gitna ng kalsada. Tulong-tulong na itinaas ng mga taga-barangay 177 ang mga bumagsak na kable gamit ang mahahabang kawayan para makadaan ang mga sasakyan. Bantang 2:00 ng hapon nang sumabit ang isang mataas na closed van sa kable ng PLDT. Humapay at halos maputol ang 2 posteng sinasabitan nito sa magkabilang bahagi ng daan. Nang wala pa ring tulong na dumating, ang mga taga-roon na mismo ang gumawa ng paraan para maibsan ang traffic. Hindi naman nakakakuryente ang mga kable, pero delikado raw ito dahil pag may sumabit muli, baka tuluyang bumagsak ang mga poste. Hanggang hating gabi na may ruwisyo ang nasirang kable sa mga motorista, lalo na sa mga jeepney drivers. Kaya perwisyo, dapat tuloy-tuloy yung biyahe namin eh. Nakapat na ikot na sana ako ngayon 3 pa lang. Ayon naman sa barangay hall, nai-report na ito sa PLDT. Ngayong madaling araw pupuntahan nila para gawin. Kasi wala raw yung kanilang malaking truck, yung may boom, para mahatak yun. Nangako raw ang PLDT na aayusin ang mga kable at poste ngayong umaga para hindi na ulit magdulot ng traffic. Higan? Maraming salamat, Mav Gonzales. Nakilala na ang 7 sa 17 nasawi sa sunog sa isang gusali sa Butuan City. Nagbigay naman ng salaysay sa mga otoridad ang 3 nakaligtas na empleyado ng natupok na garment store. Narito ang report ni JP Soriano. Kinuna na ng salaysay ang mga nakaligtas sa sunog bilang bahagi ng investigasyon. Si Maylin Tulo, kumikirot man ang mga tinamong sugat na ikwento kung paano sila ginising ng init at makapal na usok. Nagising na lang ako, yung mga kasamahan ko, gulong-gulo na, sigaw na, sunog-sunog. Dahil hirap daw siya makakita ng maayos sa gitna ng usok, kinaparaw niya ang daan niya patungong fire exit, kasama ng mga katrabahong sila Vicky Velez at Grace Canoy na nakakapit sa kanya. Tumakbo na lang kami doon sa second floor. Actually, parto yun ng manager namin na may fire exit din doon. Kaya, tsaka yung hagdanan, hindi ko man mababa, tumalo na lang kami. Yung isa po, pinanggit pa yung pangalan ko, tulungan mo ako. Pero kaso lang, hindi ko siya maabot. Hindi ko siya nakita kasi sobrang dilim na talaga, tsaka mauso. Nilinaw din ni Maylin na hindi raw kinakandaduhan ang kanilang quarters, kundi ang entrance ng mismong tindahan. Ayun, yung entrance, nakalock siya sa loob. Yung pwede namin buksan kung lalabas kami, pero yung sa labas, hindi siya nakalock. Ayon sa BFP, batay raw sa salaysay ng mga saksi, mukhang na-suffocate at nagpanik umano ang 17 stay-in na empleyadong nasawi. At bagamat kumpleto sa fire safety equipment gaya ng emergency light, smoke detector at fire exit ang gusali, wala itong fire safety inspection certificate. Mayroon pa silang kulang na isang requirements, yung fire exit drill. Na importante yun sa lahat ng mga empleyado at saka yung may-ari ng building. Nag-recommend kami ng fire exit drill. Sabi nila na, mamaya mag-exit na lang kami kasi busy pa kami ngayon. So nagpalo up kami. Pero ang sinabi nila, sir, busy pa kami. Pero there's no assurance na if there was a fire drill conducted, nabawasan ang casualty. We cannot say that for sure. Tuluyan namang isinantabi ang anggulong sinadya ang sunog kahit di pa napapasok ng BFP ang gusali dahil delikado pa. Wala naman daw kasing insurance ang building. Sa gitna ng paghahanap ng hustisya, patuloy na nagdadalamhati ang mga kaanak ng mga namatay. Sa ngayon, 7 pa lang sa 17 biktima ang nakikilala dahil sa matinding pagkasunog ng karamihan sa mga labi. Mabuti siyang anak, matulungin. Pero siya ang nagpaaral sa kapatid niyang babae, yung college, mag-third year college na rong June. Siya ang nagpaaral.